Magandang hapon, Pilipinas. Mula rito sa Pag-asa, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy ang pagbabantay natin sa Bagyong Marce na huling namataan ng Pag-asa sa layong 85 kilometers north-northeast ng Cuyo, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 100 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng bagyo ay pa-west-northwest sa bilis naman na 22 kilometers per hour. Ang Bagyong Marce magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan lalong-lalo na sa mga lugar na sakop ng 300 kilometers diameter nito. At ginaman kung babalikan po natin ang naging pagkilos ng bagyo nitong mga nakalipas sa oras, first landfall po nito 5 p.m. kahapon. Dito po yan sa bahagi ng Siargao Island, Surigao del Norte. Bandang 8:30 p.m. naman kahapon din po yan, naglandfall ito sa Abuyog, Leyte. At kanina alas 2 ng madaling araw, tumama naman yan sa Bantayan, sa bahagi naman po ito ng Cebu. Bagamat nakailang landfall po ito, nagawa pa rin po nitong makaipon ng lakas mula po yan sa moisture and heat. Dito po yan sa karagatan. At ito nga po tumama dito po yan sa bahagi naman ng Carles, Iloilo. Alas 5 po yan ng umaga. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Alzar Aurelio, inaasahan po natin ang last landfall activity nito dito sa may Calamian Group of Islands mamayang gabi bago po yan tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dito ang Calamian Group of Islands, Cuyo Island, Southern Occidental Mindoro at ganun din Southern Oriental Mindoro. Nasa ilalim rin ng signal number 2 ang bahagi ng Aklan at ganun din ang northern part ng Antique. Dito po mararanasan ang lakas ng hangin na abot ng 61 to 120 kilometers per hour. Sa loob po ito ng 24 oras. Signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, Northern Palawan at ganun din sa probinsya ng Romblon. Nasa ilalim rin ng signal number 1 ang natitirang bahagi pa ng Antique, Guimaras, Capiz at ganun din sa Iloilo. Sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2, inaasahan ang masungit na panahon. Sa mga lugar naman na nasa ilalim ng Signal number 1, mararanasan ang malalakas na pag-ulan na may kasama pang bugso ng hangin. Inaasahan naman ang katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito yan sa Bicol Region, pati na rin dito sa probinsya ng Marinduque at pati na rin sa Quezon. Inaasahan din ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Para naman dito sa bahagi ng Mindanao, inaasahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, inaasahan po ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, partikular na dito sa northern and eastern seaboard ng northern Luzon, ganun din dito sa seaboards ng central and southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Sa kasalukuyan, nararanasan po ang maulang panahon sa ilang bahagi po ng Luzon at sa inilabas na abiso ng Pag-asa. Nakakaranas po ngayon ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Metro Manila, ganun din ang Rizal at pati na rin ang Bulacan. Nakakaranas din po ng light to moderate rains dito yan sa Nueva Ecija, Pampanga at sa bahagi ng Bataan. Posible po yung magpatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Samantala, inaasahan din po ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito yan sa Batangas, Laguna at ganun din sa Tarlac, ganun din po dito sa Zambales, Cavite at pati na rin sa probinsya ng Quezon. Inaasahan po ang mga pag-ulang ito sa loob po yan ng susunod na 3 oras. Kaya para sa mga residente ng nabanggit na lugar, magdoble ingat po kayo at maging alerto.
Dahil patuloy ang pagkilos ng Bagyong Marce dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ano-ano nga ba ang mga dapat nating tandaan para sa paghahanda dito? Alamin po yan dito sa Be Safe. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhing nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa. Magandang hapon at mag-ingat po kayo.